natin na kapag magserbisyo kita sa Panginoon, ay talagang malalaman natin ang kanyang mga misteryo. Ma-discover natin ang kalagahan ng pulong sa Panginoon. Malalaman din natin ang mga grasya na itinalaga ng Diyos sa atin. Mayroon nga mga graces na ibigay agad ng Diyos. Maliit-liit. Mayroon ding gracious na malaki. Mayroon ding graces na matagal pa ibigay dahil nakalipindi yan sa kung gaano kalaki ang ibibigay sa iyo. Antay-antayin mo lang. Antay-antayin lang natin. Just wait for right time. At hindi rin basta-basta ganun na lang, no? Kinakailangan lagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay. At hindi natin i-blame kung sino-sinong tao, sino-sinong, kung ang Panginoon ay i-blame din natin, hindi ganun. Acceptance na yun, mga kapatid, no? At be at peace in times of troubles, problems in life. Hindi yan ma-resolve sa mga pagre-react natin o pagbubunganga natin, hindi yan ma-resolve ang mga problema. Kinakailangan ang mag-kneel down sa Diyos, no? With a sign of humbleness sa ating pagkatao. Dahil tayong lahat naman ay makasalanan, no? Walang makasalanan sa mundong ito. Puro tayo may mga pagkakamali, pagkakasala. Acceptance yun, mga kapatid. A sign of humbleness, pagpakumbaba. Si Jesus Christ nga, walang kasalanan. Bakit siya nagiging sacrificial lamb sa ating mundo para sa ating kapakanan? The first move for our salvation. Hindi man yun totally talaga ginasave na tayo na ni Jesus Christ hanggang ngayon. Hanggang ngayon, tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Huwag natin sasabihin, magpapako pa sa cross, Jesus Christ. No. Tayo na ang dapat haharap sa ating mga responsibilidad para sa Diyos at sa kapwa at sa lahat ng mga creations ng God the Father. No? Hindi na yun ipapako pa uli si Jesus Christ. It is now our time to showcase our calling to God. Ang Panginoon ay nananawagan sa atin na spread out ang good news of salvation throughout the world, in every corners of this world. So therefore, alam ba natin na kapag magserbisyo kita sa Panginoon, ay talagang malalaman natin ang kanyang mga misteryo. Ma-discover natin ang kalagahan ng pulong sa Panginoon. Malalaman din natin ang mga grasya na itinalaga ng Diyos sa atin. Mayroon nga mga graces na ibigay agad ng Diyos. Maliit-liit. Mayroon ding gracious na malaki. Mayroon ding graces na matagal pa ibigay dahil nakalipindi yan sa kung gaano kalaki ang ibibigay sa iyo. Antay-antayin mo lang. Antay-antayin lang natin. Just wait for right time. At hindi rin basta-basta ganun na lang, no? Kinakailangan lalagpasan natin ang mga pagsubok sa buhay. At hindi natin i-blame kung sino-sinong tao, sino-sinong, kung ang Panginoon ay i-blame din natin, hindi ganun. Acceptance na yun, mga kapatid, no? At be at peace in times of troubles, problems in life. Hindi yan ma-resolve sa mga pagre-react natin o pagbubunganga natin, hindi yan ma-resolve ang mga problema. Kinakailangan ang mag-kneel down sa Diyos, no? With a sign of humbleness sa ating pagkatao. Dahil tayong lahat naman ay makasalanan, no? Walang makasalanan sa mundong ito. Puro tayo may mga pagkakamali, pagkakasala. Acceptance yun, mga kapatid. A sign of humbleness, pagpakumbaba. Si Jesus Christ nga, walang kasalanan. Bakit siya nagiging sacrificial lamb sa ating mundo
para sa ating kapakanan, the first move for our salvation. Hindi man yun totally talaga ginasave na tayo na ni Jesus Christ hanggang ngayon. Hanggang ngayon, tayo ay nagkakamali, nagkakasala. Huwag natin sasabihin, magpapako pa sa cross Jesus Christ. No. Tayo na ang dapat haharap sa ating mga responsibilidad para sa Diyos at sa kapwa at sa lahat ng mga creations under the Father. No? Hindi na yun ipapako pa uli si Jesus Christ. It is now our time to showcase our calling to God. Ang Panginoon ay nananawagan sa atin na spread out ang good news of salvation throughout the world, in every corners of this world. So therefore, huwag